siya ang reyna ng aming tahanan. Kasi, isa pang sikreto bilang lalaki, lalo na ako kasi laking kali ako eh. Tapos syempre sanay na sanay ako makipagsapalaran sa araw-araw ng buhay. Natuto ko sa haba ng relationship namin, kaya ako sinasabi siya ang reyna ng aming tahanan, bukod sa kusina. Kasi natuto ko mag-adjust. Natuto ko talaga na kailangan, kahit ako bilang lalaki, ako yung may opinion, ako ang ano ng bahay namin. Hindi. Later on, natututo ka na para ang bahay nyo maging masaya at maging tahimik, kailangan bilang lalaki natututo kang manahimik. Manahimik, mag-adjust at umunawa. Kaya yun ngayon sa bahay namin, pag sinasabi, tanong nyo kay Julia. Kasi sinadya ko na talaga parang si Jules na ang tanongin nyo. Kasi baka mamaya may opinion ako hindi niya gusto. Tapos syempre pag nagtampo sa akin, away. Ang gagawin ko ngayon, tahimik na lang ako. Kung ano, sabi nga nila, pag mahal mo ang isang tao, di ba may sabi sa English na parang kung gusto mo ng masayang buhay, dapat pasayahin mo yung, ano ba English yun na? Happy wife, happy life. Yun na lang ang nasa isip ko. Kung bakit ako ganun, tumahimik na lang ako. Adjust na lang. Yun yung ano ko. So ano yung karaniwang pinagtatalunan ninyo? Baka kala nila Kahit mal- malita ako. Kahit maliliit na bagay ito. Coach, normal kasi kami tao eh. In all aspect, di ba? Normal kami pag nasa bahay kami, totoo kami, hindi kami artista, hindi kami yung character namin. Marami rin kami mga maliliit na issue na pinag-aawayan or pag meron mga bagay na hindi pinagkakaintindihan. Pero ang pinaka-importante, sabi ko nga, kung ano yung natutunan namin doon. Siyempre, nung nagsisimula kami, pareho kami passionate eh. Lalo na ako, galing ako sa indie eh, di ba? Pero ngayon sabi ko nga, siguro bukod na rin kapag, alam mo yan, mamature ka na, nauunawaan na magbigay. Ano yung muna. And then, para rin maramdaman niya na parang meron siyang, meron siyang say doon sa inyong tahanan. Alam niyo po, may kukwento ako. Alam niyo, isang pinakamatinding hindi namin pagkakaunawaan. Kapag bumibili kasi ako ng kahit anong bagay, gusto ko pareho kami. Kung meron ako, gusto ko meron din siya. Oo, ganun. Corny ako eh. One time, namimili ako, bili ako ng bili para sa kanya. Siya naman ayaw niya, wag na tatay, wag na, sobrang na, wag na. Eh ako yun yung kaligayahan ko, siya naman nahihiya. Tapos hanggang sa nagkatampuhan kami. Biri mo namimili kami, nagkatampuhan kami kasi binibilang ko siya, ayaw niya dahil nahihiya siya sa akin. Siyempre, nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan, di kami nag-uusap, di kami nagpapansinan. Pero nung na-realize ko, ang ganda rin. Bakit? Kasi, siyempre yung iba, di ba sinasabi nga natin na parang pabili dito, pabili dyan, pabili dito. Siya naman napakatipid. Sabi ko, napakaswerte ko naman. Hindi dahil nagkakulipot ako, kundi. At sinasabi ko, kasi initignan niya na parang kung okay pa naman siya at hindi siya maluwang tao. Kaya doon ako na-proud sa kanya, sabi ko, inaano ko sa sarili ko na parang sabi ko, ang swerte ko kasi alam ko, katulad niya sabi ko nga, yung finances, lahat ng namin siya may hawak. Kaya alam ko na nasa safe ako na posisyon o na lugar sa aming tahanan. Oh. Ano naman masasabi mo doon, Julia? Actually, pakiramdam ko po birthday ko ngayon. Kasi parang na-highlight ang pagiging babae ko today. Thank you! At yun naman po, siguro nga sabi nga namin, kaya rin po kami nag-work kasi hindi siya bilang alpha sa amin, kumbaga leader talaga namin siya sa family. Hindi mo mafe-feel na hindi nga siya nag-give. Open siya to any advice, any communication. So siguro parang ako din as babae, na-appreciate ko kasi asarap din sa napapakinggan kay. Tapos syempre, ang goal ko lang naman in life and as partner po niya, syempre magabayan ko rin siya sa mga bagay-bagay na ano man yung pwede kong makabawas sa problema niya, pwedeng makabawas sa intindihin niya, makatulong man lang. So yung tandem namin, kaya namin nasasabi rin siguro, natatawag rin namin perfect. Kasi nga, it takes two to tango. Laging tulungan, laging isipin yung isa, lagi kayong tandem talaga in life. Nung araw kasi kayo, kwento ko na, ngayon lang kasi tayo nakakapag-open up on the town. Nung araw kasi, Relaxi ko Diba? sa inyo. nung araw kasi, siyempre bata sa akin si Jules. Ako lahat nagtuturo sa kanya. Ako nagturo sa kanya paano mag-drive, kumuha ng driver's license, mag-ipon, mag-ano sa bangko, lahat. Ako nag-aayos kasi mas ako sa kanya eh, mas may edad ako sa kanya eh. Ngayon, syempre syempre si Jules, nagmamature din, and ito din yung namin. Talagang pinaano namin na pantay kami. Pero syempre, sabi ko nga, ang posisyon ko o ang ako yung taga-trabaho. Ako yung taga-isip. Pero after that, bago ako mag-desisyon, ibinibigay ko muna sa kanya.
Kasi ayoko nga magka-conflict eh. Ayoko nag-decision lang ako tapos hindi ko siya kinonsider. Lagi yun, lagi kong ibabato muna sa kanya bago ako magano. At minsan kadalasan, siya muna, sa kanya na lang ako pag kung anong opinion niya, titignan ko kung sasang-ayon ako, saka kami magkakaroon ng final decision. Which is yun yung pinagdaanan namin din sa mahabang panahon na napakalaking bagay na nakatulong sa amin as a partner. Yun po. Oo. Lahat siya. Wala na akong say. Basta ako lang ang partikular talaga sa bahay, taga-trabaho, taga-check. Lahat ng mga sira, lahat ng ano. Ako pagkasabi sa kanya, nanay, pagawa na po natin yun. Kasi kita natin yung mga ano. Kasi sabi sa bahay, ngayon pa lang, sabi ko nga, sa age namin, in-insist ko na, sabi ko nga, very Filipino kami. Kumbaga, ang inaano na namin, gusto namin, sabi ko, dati kasi di ba pag bagay kayo, babe, han, love. Sabi ko, in advance ko na. Sabi ko, gusto ko habang ano ko, ang tawag sa atin, sabi ko gano'n, kaya ang tawagan namin, nanay, tatay. Kasi, yun nga ang inaano ko yung kultura natin which is yun kasi ang nawala sa ating mga Pilipino Kaya sabi ko in all aspect na sana, sabi ko, kahit sa bahay lang namin, may balik natin yung pagrespeto, yung kultura ng mga Pilipino, kung ano yung core natin bilang isang Pilipino. Tama. Ay, Nay, may direct sa CCM Productions naman daw po. Gano'n naman daw po ka-involved si Ma'am Julia? Hands-on din daw po ba siya sa CCM? Ako po, nung una, lahat ng problema ng production ko, ako lang. Ako lang nag-absorb, kwento lang ako sa kanya. Siyempre sabi ko nga ganun, hindi ko kakayanin talaga mag-isa. Kaya nung pinasok ko si Julius ngayon, siya lahat ng, actually mas marami na siyang trabaho sa akin. Kasi lahat ng finances, siya nagbabayad ng ganito, siya nag-check ng lahat ng ganyan. Na pag inano namin, mas marami na siyang trabaho sa akin. Kasi ako ngayon, nasa creative lang ako eh. Ako nagka-casting, ako nagbibigay ng kwento, ako nagpapatakbo ng production, pero yung mga babayarin, kasi yun ang pinakasakit sa ulo. Diba? Yan yung mga problema sa mga isang production o sa isang negosyo eh. Yun po.